Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa pamamaalam, nandun po yung hamon na makita ang isang bagong paraan ng pananatili. Ano pong ibig sabihin nito? Even good things never last. Kinakailangan pong magtapos ang maraming bagay. Sapagkat ayon nga sa isang author, all goodbyes are painful, every goodbye is difficult. Sa ating buhay, iba't ibang uri po ng pamamaalam ang siyang ating nararanasan. May mga pamamaalam po na wala nang balikan. Ito po yung kapag namaalam, hindi mo na muli pang makikita. Malungkot ang bawat pamamaalam sapagkat may mga ugnayan po na mapuputol. At kahit anong gawin natin, hindi na muli pa natin may babalik ang ugnayan na iyon. May mga bagay po na nawawala. At kapag isang bagay ay nawala, hanapin man natin, hindi na natin ito makikita pa. Kaya po sa sobrang sakit po ng pamamaalam at pagtatapos, natatagpuan natin ang sariling malungkot. Nahihirapan makapagpatuloy. Yung iba, wala ng energy, wala ng buhay, hindi na makapag-move on. Subalit, hindi po lahat ng hinihiwalayan, hindi po lahat ng iniiwanan ay laging umuuwi po sa kalungkutan. Natatandaan po ninyo yung sakristan ko nung unang taon ko bilang pari, no? Lagi ho siyang malungkot. Sabi ko, bakit ka malungkot? Ako, Father, ibibreak na po ako ng girlfriend ko. Kaya siya malungkot. Father, hindi ko po kakayanin. Mamamatay po ako kapag nagkahiwalay po kami. Huling balita ko po, nakailang break up na sila ng girlfriend niya. Buhay pa naman. Kaya maraming mga taong hindi talaga makapag-move on sapagkat nalulungkot sila sa bawat pagtatapos at pamamaalam. Kagaya ng aking nabanggit, hindi po lahat ng hinihiwalayan at iniiwanan ay laging umuuwi sa kalungkutan. Lagi nagtatapos sa kalungkutan. Hindi. Sapagkat matapos po ang mahabang karanasan o malungkot na karanasan ng pagtatanong, tinatanong natin yung ating sarili, bakit kinakailangan mamaalam? Bakit kinakailangan magtapos? Bakit kinakailangang may ending? Saka po natin marirealize na tunay na may dahilan ng lahat. Kinakailangan pong mangyari ang mga bagay na ito upang mas lalo tayong mapabuti. Sabi nga po ng kanta ni Regine Velasquez, "You made me stronger by breaking my heart. You ended my life and made a better one to start." Indeed, my dear friends, yes, every goodbye is painful because the person who left us leaves a mark, a void inside our hearts. And that is why the ascension of Jesus, my dear friends, is the only goodbye that assures us we are never alone. Sa pamamaalam ni Jesus, hindi ito isang karanasan ng kalungkutan, kundi ang pamamaalam ni Jesus ay simula ng kanyang bagong pananatili. Kaya yung mga alagad sa Ebanghelyo, para nakakaranas po ng sepangs, separation anxiety. Sapagkat mapapawalay na sila kay Jesus na nakasama nila ng humigit kumulang na 3 taon. Kaya yung mga magulang pong naririto, hindi ba kapag po yung mga anak ninyo bumukod na dahil nakapag-asawa, o kaya gusto na maging independent, magtatrabaho sa malayo, yung mga magulang hindi po makamove on. Sapagkat nasanay po yung mga magulang nakasama yung mga anak. Hindi sila sanay na sila'y mapahiwalay bilang pamilya. Pero kapag ang anak naman ay dumating na, no, matapos ang ilang araw ng pagkawala, nagbalik, hindi ba't naroon ng saya? The pain of losing someone turns into joy
of finding something deeper in the one whom we thought we had just lost. Kaya pag daw po yung isang bagay na nawala, dumating, natagpuan, mas malalim po yung saya sapagkat isang panibagong simula ang magaganap. Kaya yung mga magulang po, sa pag-alis po ng inyong mga anak sa tahanan, kapag mag-aasawa, bubukod, magtatrabaho, isipin po ninyong isang paraang itong kinakailangan nila upang sila ay lumago. Yes, there is pain in parting, but when the child comes back, no longer the same child who left us. Alam nyo, yung nanay ko po, bilang Mother's Day naman, no? Nung bata po kami, nanay ko po isang teacher. No? You can just imagine, no? Stricto po yung nanay ko. Everything should be in places. At maraming pagkakataon po nung bata ako, nagpapaalam po ako sa nanay ko to sleep over, pumunta sa kaklase, pumunta sa ibang lugar. At natatandaan ko, hindi po niya ako pinapayagan. Totoo po yun. Ang lagi sabihin sa akin ng nanay ko, hindi kita papayagan sapagkat hindi ka pa ako sigurado kung kaya mo na ang iyong sarili. Tama po. Yung mga magulang dito, maring oo, nagtitiwala ka sa mga kasama ng iyong anak, pero sa mismong anak mo, wala ka pang kumpiyansa. Sasabihin ng nanay ko, papayagan kitang mag-sleep over, yung kama mo nga, hindi mo pa naaayos pag gumigising ka sa umaga. Papayagan ka pumunta sa ibang bahay, hindi ba't napakaharot mo pa nga? Baka makabasag ka lang doon, nakakahiya pa. Kaya, alam nyo, tanda-tanda ko palagi sinasabi ng nanay ko, papayagan kita kapag alam kong sigurado na akong kaya mo ang iyong sarili. Hindi ba't yung mga nag-aalaga po ng kalapati ay ganon? Meron pong kalapatihan dito sa may likod namin. Yung kalapati, araw-araw niyang dinadalaw, tinitignan, chine-check, pinapalakas, pinapakain, until such time na yung kalapati, pawawalan, palilipa rin. Bakit? Sapagkat yung nag-aalaga, sigurado siya, yung kalapati, makakabalik. That is why, my dear friends, the pain of parting is nothing to the joy of meeting once again. Kinakailangan po minsan natin ng pamamaalam, paghihiwalay at pagtatapos upang makita natin ang isang bagong paraan ng pananatili. And this is what we call, my dear friends, the paradoxical interplay of presence and absence. Ito daw po yung pagtatambalan ng pananatili at pag-alis. Sapagkat sa pamamaalam, nandun po yung hamon na makita ang bagong paraan ng kanyang pananatili. Na kahit umalis, alam mong nandyan lang. Nakagaya po ng ginagawa ng nanay ko, alam niyang papayagan niya akong mag-sleep over, pero kampante siyang alam niya na kapag nakitulog ako sa ibang bahay, pagising ko, liligpitin ko na ang aking kama. That is how goodbye, my dear friends, and parting is not only difficult, but also parting and goodbye is also necessary. It is only during the absence of our beloved that we can purify our own presence in life. Hindi ba sabi nga, kapag kailangang mawala ang isang bagay upang ito'y ating hanapin, kinakailangan munang mawala ang isang tao upang tayo ay manabik sa kanyang presensya kasama natin. We can only appreciate our loved ones until they are taken away from us. Meron po ako isang kaibigan na namatayan ng nanay. Sabi niya, Father, nalulungkot po ako, hindi lamang po dahil nawala na po si nanay. Sabi niya, galit na galit po ako sa aking sarili. Yung pong mga panahon na si nanay nasa bahay lang, sabi ko naman, nandyan lang si nanay, hindi naman siya aalis. Nandyan lang si nanay, lagi naman siyang nandyan lamang. Until such time he realized na yung nanay niya tumatanda, nagkakasakit. At darating ang panahon na kanyang kinakatakutan na siyang nangyari na nga, tuluyan nang namaalam ang kanyang nanay.
Kaya nga po, no, sa mga may nanay pa na naririto, maaaring hindi perpekto ang ating mga nanay, pero lagi natin tatandaan, tumatanda rin sila. Lagi natin tatandaan, nagkakasakit, lumalabo ang mata, humihina ang pandinig, pumupurol ang buto, at darating ang araw, hahanapin din natin sila. Malungkot lamang kapag hinanap, wala na. Kaya nga po, ito po yung itinuturo sa atin ng kalungkutan ng pamamaalam. The paradox of absence and presence. Because goodbyes are not only painful, but also goodbyes can also be necessary. May kasabihan po tayong mas nagiging maliwanag ang kayang makita ng ating mga mata kapag ito po ay nahuhugasan na po ng luha. As Jesus ended His earthly experience and bade goodbye, our own mission of continuing has also started. Our mission now begins. Ito po yung ibinibigay sa ating hamon ng pagbabalik tahanan ni Jesus. Kaya po yung tanong na bakit kinakailangan magpaalam ni Jesus? Bakit kinakailangan niyang umalis? Upang tayo ay matuto na mapagpatuloy ang kanyang bawat sinimulan. Upang atin ding maranasan ang uri ng pagbibigay ng sarili na inaasahan sa atin ni Jesus. Ascension is answering the question, why do we need to let go? And why do we need Him to go? Kung gusto mong may marating, dapat matuto kang umalis. The necessity of letting go. Kaya nga, di ba, balikan po natin yung nanay ko. Ang sabi niya ganon, papayagan kita kapag alam kong kaya mo ng alagaan ng iyong sarili. At yung po yung palagi nakatatak sa aking isip. Papayagan ako ng nanay ko kasi alam ko magiging responsable na ako. Sisikapin ko palagi maging responsable, hindi lamang upang payagan ako ng nanay ko, kundi upang bigyan siya ng kapayapaan na kahit alam niyang wala ako sa kanyang paningin, kaya ko ang aking sarili. Mga minamahal ko mga kapatid, ito po ang siyang hamon ng pagbabalik tahanan ni Jesus. Not all goodbyes are painful, but also goodbyes and ending are necessary. Kinakailangan magtapos nang sa gayon makapagsimula. Kinakailangang mamaalam upang pumasok sa isang bagong kabanata. Kaya nga po, ito ang siyang hamon din po para sa atin. Sa pagbabalik tahanan ni Jesus, hindi naman niya talaga tayo iniwanan sapagkat sa kanyang pag-aalis, pinagkalooban ng bawat isa ng ilaw ng tahanan. Alam nyo, nagre-reflect po ako ng isang araw, no? Sa mga nakababatid, galing po ang ating parokya, no? Isang bus po kami, nagtungo po tayo sa Peña Francia sa Naga. No? At bitbit ko sa paanan ng Mahal na Birhen ang lahat ng panalangin ng ating pamayanan dito sa Peña Francia. At alam po ninyo, no? Isa po sa mga reflection ko, habang nagdarasal ako sa imahen ni Ina sa Naga, no? Bagamat ako ay pari, yung una, I may be a father, but the fact would always remain, I will always be a son to my mother. Kahit po maraming tumatawag sa akin ng father, pero ako pa rin ang nanatiling anak ng aking nanay. At pangalawa, I may be a father, but I know and realize how it is to be a mother as well. Anong ibig ko pong sabihin? Yun daw pong mga nanay, ang siyang humuhubog ng nurturing aspect ng buhay ng bawat individual. Kaya yung mga nanay na naririto, mahalaga po ang inyong tungkulin. Sapagkat sa pamamagitan ng mga nanay, huhubugin ninyo ang karanasan ng pagmamahal ng inyong mga anak. Kaya tabi-tabi po, tabi-tabi ha, tabi-tabi. Natatandaan po ninyo, kapag sinasabi ko may mga ma-encounter po ako mga taong medyo may kagaspangan ng ugali, ang lagi kong iniisip, kamusta kaya ang taong ito nung siya'y bata?
Kamusta kaya ang uri ng pagpapalaki ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ina? Kaya kapag po nararamdaman kong may kulang, yun po yung panahon na mas dadagdagan ko yung hindi lamang pag-unawa, kundi dadagdagan ko yung karanasan ng pagmamahal. At yun po yung itinuturo sa atin ng pagdiriwang natin ngayong linggong ito. Sa pamamaalam ni Jesus, hindi man niya tayo iniwanan, hindi niya tayo inabandona, kundi sa kanyang pagbabalik tahanan, isang misyon ang ibinibigay niya sa atin. To be a mother to one another as well. I may be a father, but I always remain a son to my mother. I may be a father, but my experience of my mother taught me how to be a mother as well. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, huwag lamang natin parangalan ang mga ilaw ng tahanan. Una, matuto tayo sa kanila. Bilang mga ilaw ng tahanan, sila po ang konkretong larawan ng pananatili ng Diyos sa atin. Hindi man perpekto yung ating mga nanay, hindi man lagi silang tama, pero sa kanila nanggaling ang ating buhay. At pangalawa, nawa yung karanasan natin ng pagmamahal sa ating mga nanay ang siyang magdala sa atin, hindi lamang upang magmahal, kundi ang siyang magturo sa atin upang sikapin na mas maging mabuting nilalang. Kaya alam ninyo, aaminin ko po sa inyo, pag po medyo pagod na po ako, pag po medyo masama yung loob ko, pag po medyo nasasaktan ako, alam po yung ginagawa ko? Bukod po sa pagdadasal sa harap ng inang Peña Francia, umuwi ako ng bahay. Nakikipag-usap ako sa aking nanay. Ang nanay ko ang siyang unang nagturo sa akin kung paano ang magmahal. Ang nanay ko ang siyang unang babaeng nakahalik sa aking mga labi. Ang nanay ko ang siyang unang babaeng itinanghal ko sa dambana. Kaya nga po sa pagpapatuloy ng ating misa, tayo mga may nanay pa, magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi man sila perpekto, pero sila ang konkretong larawan ng pananatili ni Kristo sa buhay natin. At para doon sa mga wala ng nanay, bukod sa ipagdasal, yung mga nanay na tuluyan ng lumisan, matuto tayo sa kanila. Nawa ang karanasan na kanilang ipinadama ay siya ring karanasan ng pagmamahal na ating ipagkakaloob sa ating mga sariling pamilya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tunay nang ang bawat pamamaalam ay malungkot. Pero ang bawat pamamaalam, kinakailangang mangyari nang sa gayon, kagaya ni Jesus, may pagpatuloy natin ang ating misyon, may pagpatuloy ang kanyang bawat na simulan. Amen.